Magandang hapon Pilipinas at buong mundo. Nay, tay, kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng kasama natin sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat po ng nakikinig sa atin sa DZWB, welcome to the program. Someone is celebrating her birthday on Fast Talk today. Nay, tay, kapuso, please welcome the birthday girl, Ai de las Alas. Thank you po. Maligayang kaarawan. Happy birthday. Po. Salamat po sa Fast Talk. Thank you, Ama. Pero ang katanungan kasi, bakit ang ganda-ganda mo ngayon? Nag-effort ako. Okay. Nag-effort ako. Alam mo na yan. Mag-wish ka na. And then you can blow the candle. Ayan. Gusto ko naman, Eileen, gusto ko naman yung, ano? Okay. Fighting. Dito. Fighting. Gusto ko yun, yung parang, okay. Fighting. At habang tayo nag-celebrate ang iyong birthday, gusto mo para maiba, umpisa natin sa Fast Talk. Sige. Diba? Yes. Umpisahan Fast natin. Talk. Tapos, Eileen, gawin natin talagang mabilis na mabilis. Yung talagang walang hingahan. Sige. Okay? And Fast Talk begins now. Birthday cake, ube pandesal. Ube pandesal. 60 or 30 to the power of 2. 30 power 2. Seniority, superiority. Superiority. Diamond is forever, diamond is expensive. Diamond is forever. Walang kasing ganda, walang kasing galing. Walang kasing ganda. Sexy pa rin, beautiful pa rin. Beautiful pa Wet rin. kiss, loud kiss. Loud kiss. Yakap, kandong. Kandong. Live for love, love to live. Love to live. Lights on, lights off. Lights on. Happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness. Today? Yeah. Your birthday prayer, ano ito? Fighting. Oh, di ba? Napakaganda naman. Pero yun nga, yung kanina, inuumpisan ko ng pag-usapan, yung mga hindi mo malilimutang birthday. Yes. Alam ko, because I'm very close to you, and madalas tayo nag-uusap. Let's go back to your 18th birthday. Ang aking debut. Alam mo, kasi ang nanay ko po ay government employee. So, hindi naman po talaga malaking-malaki yung ano nila. Although engineer yung nanay ko. Pero binigyan niya ako ng napakagandang 18th birthday. Nagdipo po ako sa Hyatt Regency at kumakanta si Miss Shasha Padilla. Talagang kinuha si Shasha to sing in your Hindi, day? doon talaga sila kumakanta. Hotdog and si Miss Kalesa Shasha. Bar? Oo, Kalesa Bar ba yun? Doon sa baba? Oo, doon sa baba. So, nagmukhang ang birthday singer mo, si Shasha and the hotdog. Galing diba? naman. Social. Itong 60th, or anong tawag mo? 30 to the 30 to the power of 2. 30 to the power of 2. Kumusta ang lagay ng iyong puso? Kumusta ang buhay? Kumusta ang iyong pananaw? Kumusta ang iyong lahat-lahat? Yun na nga, Ama. Okay. Fighting. Sige. Diretsa ko na Lumalaban ito. and super nagdadasal and kinakaya ang mga pagsubok ng buhay. Eileen, ganito. Ito ang inaantay ng maraming tao. We did an interview, we did a conversation para sa My Mother, My Story. Doon sa ating pag-uusap, meron kang nasabi na natatakot kang mag-isa. Pero palagay ko, sabi mo nga, you used the word I think. I think kakayanin ko. So, iba't iba ang naging reaksyon. May mga nagsasabi, bakit? Ba't malungkot siya? Bakit? Ano kayang ibig niyang sabihin? At bakit sa pag-uusap nila, doon sa My Mother, My Story, hindi niya na-mention ang pangalan ni Gerald, ang iyong asawa of 10 years. May mga sumunod pang reaksyon, speculations na di umano'y hiwalay na kayo ni Gerald, meron kayong problema sa inyong marriage. Ngayon, ang tanong. And this is not easy. Mahirap po ito itanong. Kayo ba ng iyong asawa na si Gerald Simbayan ay hiwalay na? Oo, hindi. Oo, Ama. Hiwalay na kami. Kaya ko to. Nung last month pa, October, basta hindi ko makalimutan, October 14, na nag-chat siya sa madaling araw dito sa Pilipinas na, yun nga, sinabi niya na
gusto niyang magkaanak and hindi na siya happy. So, medyo confused ako and shocked and ba't ngayon? Bakit ngayong oras na to? Bakit sana hintayin mo man lang ako makauwi sa Amerika? Bakit? Maraming na-confuse ako na in fairness, wala naman kami talagang pinag-aawayan. Actually, sa buong pagsasama namin, talagang bilang sa daliri yung discussion nga hindi nga yung away. So, parang nagulat lang ako na why ngayon? Anong meron sa October? Anong meron ngayong araw na to? And bakit madaling araw dito? Siyempre, ang hirap magbasa. Siyempre, bukod sa hindi mo naman makikita yun kasi siyempre, tulog ka pa, di ba? Parang may sasabihin ako sa'yo, kanya bla 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 bla. So, yun. Ano ang iyong naging reaksyon? Sumagot ka? Sumasagot ako, pero bukod sa yung initial reaction ko na parang okay naman, ganun. Tapos nung nag-sink in na sa akin, nung umaga na, syempre, initial reaction ng asawa, natural yun na, syempre, nagalit ka. Okay. Nagalit muna ako. And then, yun, sinisink in ko muna lahat na, ano ba itong nangyayari? Parang, ito na ba yun? Pero actually kasi, Ama, nung nagpakasal naman talaga ako kay Gerald, nire-ready ko naman yung sarili ko sa ganitong magiging sitwasyon. Kasi alam ko na bata pa si Gerald, baka magbago yung isip. Pero alam mo yung sana wag. Sana wag. Sana totoong may forever. Sana binigyan talaga ako ni Lord ng pagkakataong magkaroon ng magandang pag-asawa. Matagal. Yung ganun. So, nagulat ako na, ngayon na pala yun. Kala ko mga pag 35 na siya. Ganun. October 14, November 11, ngayong araw na ito, nakapag-usap na kayo? Hindi na, Ama. Kasi yung messages namin, parang wala nang pag-uusapan pa kasi parang nasabi na niya na parang ito na yung definite decision ko. Okay. Tama ba ang pagkaunawa ko na yung unang mensahe, nakipaghiwalay si Gerald sa'yo sa pamamagitan ng isang text message? I guess, kasi parang... Yung message na yun. Yung message Na bale, ang mensahe ay, ayoko na. Yung sa pangalawa, yung Viber, kasi parang na-confuse nga ako na, tama ba itong pagkakaintindi ko? Kasi reading between the lines, dun sa text niya na, parang nakikipaghiwalay ba siya? Or sinasabi niya lang to sa akin dahil ito yung nararamdaman niya? Pero yung kinonfirm ko sa kanya na ito ba to, lahat, bla 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 bla. And then, kinonfirm naman niya na, yun nga na, ayaw na niya na, hindi yun yung word na ayaw na niya. Parang, ang word niya is, ito na yung definite na decision ko. Ito na yung definite na decision ko, na ihihinto ko na. Na ayaw ko na, yes. Na ayaw ko na. Oo. So, naintindihan mo yun. Mm. Pangalawa, ang dahilan na ibinigay niya ay hindi na siya, kanina sinabi mo, hindi na siya masaya and gusto niyang magkaanak. Eileen, bago ang text message na ito, wala bang previous na conversation kayo? Wala ba kayong pag-aaway? Wala ba kayong diskusyon tungkol sa mga bagay na ito na hindi na siya masaya at gusto niyang magkaanak? Dahil alam naman niya na mahihirapan ka na magkaanak. Yes, Ama. I mean, diretsang pag-uusap. Yes, Ama. Totoo naman yun. And actually, yun nga yung tampo ko kasi the word is tampo. Kasi alam naman niya na bago niya ako pakasalan na hindi naman na ako magkakaanak. But, Ama, I really tried my best kasi meron kaming in vitro. Kahit mahina yung eggs ko, tinatry ko na ano ba yung tawag doon? Oo, mag-IVF. And then, meron kaming
Meron kaming 3 embryo. May name yun, si Gail, si Grain. Kaya mo to. Si Grain, si Gail. Meron pa kaming isa, si Gold. Meron pa kami isang embryo eh. Sabi ko sa kanya, pag nagkapera kami, surprise ko sana siya. Na ilalagay ko yung baby para meron kami na anak. Para magkaroon kami ng baby. Siguro yun yung nag-trigger sa kanya na ayaw niya ng surprise. Na ayaw niya ng surprise na bibigyan ko siya ng baby kasi di ba may isa pa kaming embryo, si Gold. Baka yun na hindi niya lang nasabi sa akin. Pero sinabi niya na nasasaktan siya nung nawala yung dalawa naming baby. Si Gail at si Grain. Nasasaktan siya na may bahid ng paninisis sa'yo? Hindi naman. Nasasaktan lang siya? Siguro yun. Pero alam niya na trinay niyo that you tried. Yes. And sabi ko pa nga sa kanya, may isa pa tayo, si Gold. Ungas, anak mo rin yun. Sabi ko sa kanya, may ungas talaga. Anak mo rin yun. Sana yun i-try natin. Okay. Parang ayaw niya. Siguro kasi, baka ayaw niya ng pama. Gusto niya pabilog yung mga baby. Okay. So, nung sinabi niya doon sa text message na gusto niyang magkaanak, it was tantamount to saying na ako'y nakikipaghiwalay sa iyo dahil hindi na ako masaya at gusto kong magka-baby at my words, dahil hindi mo naman ako mabibigyan ng anak. Yes. Yes. Naiklaro mo yan sa kanya. Yung hindi na ako masaya, saan ang gagaling yun, Eileen? Actually, Maliban doon sa baby. Actually, Ama, hindi ko talaga alam. Hanggang ngayon. Hindi ko alam kasi nga, di ba sabi ko sa'yo, never naman kaming nag-away ng away-away. Diskusyon nga ang tawag mo. Always diskusyon lang. Oo. And bihirang-bihira din yun. Or siguro, baka hindi ko lang napapansin kasi nandito lang din ako, tapos siya naman, busy siya sa work. Diretsang tanong, may third party? Bilang asawa, di ba ang mga asawa, ano yan eh, malalakas yung mga ano. Ako, ramdam ko, meron. Ramdam ko. That's a gut feel. Gut feel. Gut feel. And, Pero wala kang ebidensya. oo, pero Ama, it doesn't matter naman kung meron or wala na. Kasi, Why doesn't it matter? kasi nung sinabi niya na firm na siya sa decision, wala naman ako ilalaban, di ba? Hindi ka lumaban. Pag lumaban pa kasi ako, kunyari, nagstay ako, parang alam ko naman yung magiging ending eh. Yung dignity ko ba and yung self-worth ko, mawawala na yun eh. Magtira naman ako. Kasi alam ko na mangyayari ulit yun. Kasi, Pero, yeah. kasi Ama, nung 2019, ano na siya eh, nag-cheat na rin siya noon. Nung 2019. So, parang yung may trust issues na ako. So, siguro isa yun sa minsan hindi ko alam na pagtala ko sa kanya or minsan yung, hindi naman mahigpit, pero yung tanong na, nasan ka na? Sabi mo, 12, nandito ka na. Yung mga ganun siguro na hindi ko din napapansin. Na in fairness to him siguro. Kasi nga, dahil may nangyari ng previous na ganun. Balikan ko lang yung text message. Sabi mo nga, ayoko nang ilaban. Pero, humingi ka ba ng paliwanag? Kasi klaro yung mga, ayoko na, hindi ako masaya, gusto ko magkaanak. Humingi ka ba ng, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Yung normal na tanong, ano ba ang nagawa ko? What did I do wrong? Hindi ko na tinanong yun kasi Ama, sa totoo lang,
hindi naman sa nag-aano ko na, o di ikaw na yung magaling. Parang trinay ko naman lahat ng gusto niya, like, gusto niya parati ako nagluluto, so nagluluto ako. Gusto niya yung malinis yung bahay, ganun naman. Kumbaga, trinay ko naman lahat yung best ko. So, I think, nung sinabi niya yon, parang ano pang ilalim, hindi naman ako pwedeng, pag gusto niyang maging masaya, tumambling na lang ako everyday. Wala, parang, ano pa ba ang hindi ko pa nagawa? Parang nagawa ko naman na lahat. I mean, yung age difference na sinasabi ng mga kaibigan mo, ng maraming tao from the very beginning, gaano kalaking parte yan dito sa inyong paghihiwalay? I think siguro medyo malaki, Ama, kasi siguro nag-iba na yung priorities niya. Tapos baka nakakita siya ng mas yung magiging masaya siya. Alam mo yun, kaya feeling ko malaking ano rin yun, factor. The age, yung siguro parang alam niya na ngayon kung how to fly. Parang kasi dati, di ba, parang ako yung medyo nagmamaniobra kasi ako talaga yung medyo matanda sa kanya. Oo. So ngayon, meron na siyang karapatan to fly, nag-work na siya, nandun na siya sa Amerika, alam mo yung gano'n. Eileen, nagpunta ka ng Amerika, pabalik-balik ka dito sa Pilipinas dahil sa trabaho. Ang dami mong ginawa at dami mong binago dahil mahal na mahal mo si Che. Yes, Ama. Actually nga, parang hindi naman niya sinabing i-sacrifice ko yung career ko, pero kaya talaga ako parating na sa Amerika para samahan siya. Pero kasi under contract pa rin ako sa GMA, so talagang ginagawa ko na 10 days. Ang hirap talaga. Actually, kaya nga nagkaroon ako ng twitching ng ano ko dahil siguro sa sobrang jet lag, dahil balik. Para kasi makasama ko siya and para masabi ko rin na kahit papano, kahit malayo ako, ginagawa ko pa rin yung ano ko as a wife. Nanonood si Gerald sa pag-uusap natin ito. Kasi hindi naman kayo nakapag-usap nung ikay bumalik ng Amerika pagkatapos nung text message na yun nung October 14. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Na I hope yung hindi ko pa naibigay sa'yo na hinahanap mong kaligayahan. Sana makuha mo. And yung hinihiling mong anak, sana magkaroon ka ng healthy child. And I wish you well. Kasi sa 10 taong pinagsamahan natin, in fairness naman to you, naging good husband ka naman. And siguro, ganun talaga buhay. Basta sana maging masaya ka na lang. And I wish you all the happiness na hinahanap mo. Nakapagpatawad ka na? Madali kasing sabihin yung pagpapatawad pero gusto ko kung yung papatawarin ko siya, yung talagang buong-buo sa puso ko. Kasi ngayon, Ama, at this point, ano pa lang kasi ako nasa process pa ako ng, pinaprocess ko pa yung lahat. Yung, bakit, anong nangyari, yung ganun, sa sarili ko lang. Oo. Do you look forward to the time na kahit papano magkaharap kayo? Na magkausap kayo? O hindi na muna?
siguro ngayon hindi na muna, pero in God's time, in God's perfect time. Kasi hindi mo maiintindihan kung hindi mo maririnig ang bersyon ni Gerald. Parang alam ko naman yung version niya, kaya lang hindi galing sa bibig niya. Pero kilala ko kasi siya eh. So, parang, okay, parang alam ko na yon. And in passing, na-discuss naman namin to eh. Kaya lang, akala ko discussion na hindi mangyayari ngayon. Oo, discussion din na makakatulong sana to strengthen your relationship. Yes. Oo, parang Kasi ganun. pinagdadaanan yun eh. Oo, There lahat are naman. hard conversations. Yes. Pero hindi ko alam na, yun na pala yun. You're right. Oo. Yun na pala yun. Ngayong araw na ito, you turn 60. 30 to the 30 power of to the 2. power of 2. Gaano ka kalakas para magsimula muli? Sobrang lakas, Ama, kasi kailangan buuin ko yung sarili ko, and then moving forward. Tapos yung mga hindi ko nagawa nun, gagawin ko ngayon. Like, pupunta ako sa, ano ba yung picture na yun? Pupunta ako sa, kunyari, gusto ko pumunta sa Siargao, pupunta ako sa Medjugorje, ganun. And i-fulfill ko yung, kung ano yung gusto ni Lord para sa akin. Tingin ko meron kasi siyang, sabi nga ni Father Alan, baka meron siyang ipapagawa sa'yo na kailangan, single ka, baka ganun. And as long as nandyan si Mama Mary at si Lord sa buhay ko, na constant naman na never in my life na iniwan ako ng Panginoon at ang mahal na ina. Game ako, Ama. So habang pinag-uusapan natin si Lord at saka si Mama Mary, ang tanong dyan ay, ngayon na nangyayari itong paghihiwalay ninyo ni Gerald, you're celebrating your birthday. Ano ang gusto sabihin ng puso mo? Ano ang dasal mo? Ano ang hiling mo sa Panginoong Diyos? Malalaman ho natin sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy. Back here on the show, kasama pa rin po natin si Miss Ai de las Alas. Eileen, bago tayo pumunta doon sa dasal, anong mangyayari ngayon sa status niyo sa Amerika? Kasi doon na kayo eh. Yes, doon ka, yes. tapos pumunta ka dito for For work. work, oo. Oo, Ako, Ama, green card holder ako. And then, pinetition ka siya as husband. So, approved na yon. Naghihintay lang siya ng green card niya. Sorry ha, pero may sasabihin ako. Kasi may mga speculations na dahil ikaw ang nag-petition, ipare-revoke mo raw ang mga papel ni Gerald. Ano ba ang totoo? Siyempre, pag initial visit ka, minsan kung ano-ano nasasabi mo, pero hindi ko naman gagawin yun. Siyempre, husband ko pa rin siya, and parang help ko na yan sa kanya para magkaroon siya ng legal status sa Amerika. So, hindi totoo itong mga usap-usapan? No. May prenup kayo, no? Yes. Tama Meron, yung balita noon na kayo May prenup kami. prenuptial agreement. Okay. Doon sa My Mother, My Story, pinag-usapan natin ang dalawa mong ina. Ngayon na wala na si Nanay Justa at saka si Nanay Gloria. Kung may isusumbong ka sa kanila ngayon, ano yun? Hindi naman isusumbong, Ama, pero nasabi ko nga nun, buti na lang si Justin, si Nanay Justa nasa heaven na, kasi pag nalaman na naman niya to,
iiyak na naman yan. Sasama na naman ang loob niya. So, okay na rin na nasa heaven siya. At least, hindi na siya iiyak. And sabi ko sa kanya, tulungan niya rin ako maging malakas. Mag-pray siya kay Lord na help akong maging fighter. Ako naman, naninibago lang ako kasi I've done your interviews. Lahat ng mga breakup interviews mo, akong gumawa. Oo nga. Oo, magkasama tayo. Huwag na natin isa-isahin. Pero ito yung pinaka... Hindi, pero ito yung... Aileen, ito yung pinaka... masakit para sa akin. Kasi tahimik ka. Kasi Ama, ayoko nang maging makalat. Kung hanggat maaari nga, tahimik na lang. Kaso, nahirapan akong itago. And I owe it to the public din naman kasi ever since naman nag-start ako in show business, open book naman ang buhay ko sa kanila. Tsaka nahirapan akong magtago. Pag yung iba nagtatanong, parang parati na lang busy, tapos bakit yung mga social media, ay nahack. Kung ano-ano na lang ang dahilan ko. Ay nahack ako, nahack siya. Lahat na lang nahack, wala namang hacker. Ano ba? Hindi ba nakakatawa? Lahat na lang nahack. Paano ako makahack? Una sa lahat, di naman ako parang gumamit ng ganon. Tapos, yung ganon, tapos kunyari, ihingan siya ng greetings. Tapos yung handler ko, Miss A, ba't hindi sumasagot si Gerald? Ay, busy siya. Ba't ganon? Saan siya busy? Hindi ko alam, basta busy siya. Alam mo, yung hirap magsinungaling. So, I think truth is easier. So, at least ngayon, parang freedom. At punong-puno ka ng pagpapatawad, punong-puno ka ng pagmamahal, punong-puno ka ng pag-asa. Yun yung gusto kong sabihin. As opposed to the interviews and the conversations we've had in the past. Kasi Ama, super pray talaga ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, baguhin mo ako, bigyan mo ako ng bagong puso. Parang a peaceful heart, a joyful heart, healing heart, at saka yung pagpapatawad. Kasi konti na lang ilalagi ko sa mundo eh. 30 na ako to the, parang... To the power of two. To the power of two. Gusto ko naman na, alam mo yun, mag-live naman ako ng legacy ko na, ay si Ai, ano na siya, iba na siya ngayon. Tahimik na siya, hindi na siya maingay, hindi na siya magulo. Kahit ano nangyari sa kanya, she's always thankful and positive. Sabi nga ni Brother Bo, always be thankful in all circumstances. So yun man lang, sabi ko man lang sa inyong lahat na may maganda pang mangyayari sa atin kahit merong nangyari na hindi maganda. Let's move forward and positive lang na may magbibigay at may magandang mangyayari sa buhay natin na regalo ng Panginoon sa ating lahat. Yun ang iyong dasal at diyan natin tapusin. Mahal kita at maraming salamat. Sobra kita lang. Thank you always. Ano na tayo? 30. Ilang years na ba tayo mag-manager? Napakatagal na panahon. Salamat. Nandito lang kami. Salamat din sa pagmamahal mo sa akin at sa mga anak ko, Ama. And thank you pala sa lahat. Hindi ko kayo maiisa-isa. Pero thank you sa lahat ng mga kaibigan ko. Napakaswerte ko sa mga kaibigan ko. Salamat po sa suporta nyo at sa lahat ng mga funny na natitira pa sa lahat ng mamahal sa akin. Thank you so much po sa inyong lahat. And kay Father Alan, thank you, Father, sa parating support mo. And sa best friend ko, kay Koy. And sa lahat ng mga boss ko sa Amerika. Ama, thank you. Kay Jojo, thank you. Doon sa hindi ko nabanggit, sa Facebook ko na lang kayo babanggitin.
Maraming salamat, Eileen. Thank you. Thank you po. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. Thank you. And, yun nga, Eileen, be kind, di ba? Be kind. And say thank you. Make your nanay and tatay proud. Ako hindi ako mapapagod sa kasasabi na sana'y huwag natin kalimutang gumawa ng isang mabuting bagay araw-araw. Yes. And make this life a better life, this world a better world. Amen. Oh, goodbye for now. God bless.